was it spent in accordance with the rules, regulations, and protocol on the expenditure or on the use of confidential funds? Yes, Mr. Chair. Na-liquidate naman po nila. Plus points ito sa ating Vice President. Kaya imbis na nalamangan po nila si VP Sara Duterte, lalo pang tumaas ang tiwala ng ating mga kababayan dahil nga dito, wag nyo na pong iboboto itong mga taong ito dahil nagmamanipula po sila kapag dating po ng budget hearing. 500 billion na pondo na po ang kailangan ng Department of Education. Pero dahil nga po, kaalyado nila po yan, mga idol, approve po agad yan. Biruin nyo, from 500 billion, ginawa po nilang 700 billion kung hindi ako nakakamali. Samantalang kay VP Sara Duterte na 2.3 something billion lang yata po yung kanyang pinapa-approvean, tinapyasan pa po. Kapag nalampasan po ni VP Sara Duterte ang budget niya na 700 billion, tapos etong Department of Education merong 700 billion at walang nagawa, yari talaga kayo dyan. Yo, what's up mga Lods? It's Mega Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Akala po nito mga kongresistang ito, naisan po nila si VP Sara Duterte sa pagbabawas o pagkakaltas po ng budget ng Office of the Vice President. Pero dito sa video na to mga idol, lalo po silang manginginig dahil ang Vice Presidente natin nagsalita na po kung ano pong gagawin niya sa kanyang budget mga Lodi. Pero bago po natin simulan to, paalala lang po natin mga Lodi na itong si Kimbo, sila po ng mga kasamahan niya dyan, ang dahilan bakit po nabawasan po ng 1.29 billion ang request budget po ng OVP. Ito po mga Lodi The Committee on Appropriations decided to recommend a reduced budget for the Office of the Vice President, and the reduction shall be split by the DSWD-AX program and the DOH Maipip program. Ayan, yung sobra daw po na kinaltas nila po dyan sa budget ni Vice President Sara Duterte, pumunta ng DOH at saka DSWD. Alam naman natin yung ayuda dyan mga Lodi, yan po talaga ang pinapakalat nila. Kapag may ayuda, meron pong boto. Pero yun ang akala nila kung i-epekto pa ba yung ganyang klaseng kalakaran. So dito tayo mga Lodi, dahil sa ginawa nilang yan, mas lalo pong napatunayan sa taong bayan na meron po talagang ginagawang anomalya ito pong mga kongresistang ito. Dahil nga po, COA na po ang nagsabi mismo na wala naman pong nilabag na batas ito pong Office of the Vice President sa kanilang budget. Ito po mga Lodi panoorin at pakinggan. Meron po siguro kayong breakdown ng expenditure of the confidential funds. Meron po ba kayo? Mr. Chair, meron po sa accomplishment report. Yes, and yung breakdown po ng expenditure ng 125 million, nasa inyo po sigurado yun. Tama rin po. Tama po, Mr. Chair. Now, may I know kung saan po nagastos ng Office of the Vice President yung 125 million? Was it spent in accordance with the rules, regulations, and protocol on the expenditure or on the use of confidential funds? Nasunod po ba yun? Yes, Mr. Chair. As indicated sa accomplishment report po, na-liquidate naman po nila based on confidential expenses as required by the joint circular po. Na-liquidate po ng maayos ng Office of the Vice President kung saan po ginamit yung iniiyak po nilang confidential fund nung nakaraan. Pero ang tanong, bakit nyo binawasan ang budget ng OVP para sa 2025? Ibig sabihin nun, minanipulan nyo na naman po ang budget ng OVP. Binabaan nyo kahit wala namang nakitang anomalya ang ginagawa ng Office of the Vice President. Plus points ito sa ating Vice President. Kaya imbis na nalamangan po nila si VP Sara Duterte, lalo pang tumaas ang tiwala ng ating mga kababayan dahil nga dito, approve ang liquidation sa COA pero binawasan pa rin po nila. Ibig sabihin, iniipit lang po nila si Vice President Sara Duterte. Kahit po ito ang budget lang ni VP Sara Duterte na 700 plus million po, ito po yung sinabi niya dito at lalo po kayong mamamangha sa kanya dito mga idol. Panoorin po natin. Sa 700 million, we will see kung ano yung maiwan, and then we will work around that budget of the Office of the Vice President. Meron kaming tally dito sa Office of the Vice President kung gaano kadami yung mga nag-a-access ng projects at ano yung mga projects na ina-access nila. Ang number 1 talaga dyan is medical and burial. And then number 2 is financial assistance, yung mga hingi nila na augmentation
sa kanilang pang-araw-araw. And ang sunod yan is yung request, hindi lang ng mga taong bayan, but ng mga local government units or even mga barangay officials kapag mayroong disaster, humingi sila ng tulong para sa food and non-food supplies ng mga biktima ng calamity. So yun yung top 3 na lagi naming ma-encounter na hinihingi sa Office of the Vice President. Definitely, tutuloy pa rin yung trabaho, anuman ang budget ng Office of the Vice President. Tuloy pa rin daw po ang plano kung ano po yung ginagawa ng Office of the Vice President. Magbibigay tulong pa rin po sila kahit ganito lang po kaliit ang binigay na budget nitong mga taong ito sa kanyang Office of the Vice President. Tandaan nyo po itong mga mukhang ito, mga idol ha. Yan po ang dahilan kung bakit po lalong magigipit ang Office of the Vice President at mababawasan ang kanilang matutulungan, mga lodi, na importante po talaga, burial, healthcare, something, ganyan mga lodi. Sila po ang dahilan kung bakit mababawasan ang matutulungan ng Office of the Vice President. Pero mga lodi, nakakabilib po talaga si VP Sara Duterte, no? Planado na po ang gagawin po nila dito po sa 700 million budget na binigay po sa Office of the Vice President. Salute po talaga VP Sara Duterte. At dito naman po sa mga taong ito na nagbaba po ng kanyang pondo, wag nyo na pong iboboto itong mga taong ito dahil nagmamanipula po sila ng budget po dyan kapag dating po ng budget hearing. At etong nakakatawa dyan mga idol, no? Kasi akala po nila mapanghihinaan po ng loob si VP Sara Duterte sa ginawa po nila. Pero ito po kasi ang nakita ko po magiging mangyayari dyan mga idol. Baka po kasi maikumpara kung paano po nila ginamit itong budget ng DepEd Secretary ngayon na si Sani Angara na 700 billion mga lodi ang inaproba. Pero ang request lang pala nito mga idol, ito lang po 500 billion na pondo na po ang kailangan ng Department of Education. Pero dahil nga po, kaalyado nila po yan, mga idol, approve po agad yan. Wala na pong pakeme-keme dito po sa mga taong ito, mga idol. Biruin nyo, from 500 billion, ginawa po nilang 700 billion kung hindi ako nakakamali. Samantalang kay VP Sara Duterte, na 2.3 something billion lang yata po yung kanyang pinapa-approvean, tinapyasan pa po. Diba? Ang laking diferensya. Department of Education po ang hinahawakan ni Sani Angara. At Vice President po si Sara Duterte. Pero yung budget mga lodi, mas malaki pa po ang binigay nila sa Department of Education. Kaya po, sino pong hindi magtataka mga idol? Ang liit-liit lang naman po yan para po sa Office of the Vice President sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Pero itong mga taong ito, grabe question ang pagre-request po ng budget nila sa OBP. Pero 700 million mga lodi. Pero ito ang nakikita kong mangyayari dyan. Kapag nalampasan po ni VP Sara Duterte ang budget niya na 700 billion mga lodi, tapos etong Department of Education merong 700 billion at walang nagawa, yari talaga kayo dyan. Tandaan nyo mabuti yan. 700 billion ni Angara sa Department of Education at saka yung 700 million ni VP Sara Duterte. Tingnan natin kung gaano po karami ang nagawa nila tulong, lalo po dito sa Department of Education. Pagpapatayo daw po sila ng paaralan mga lodi. Ilang libong eskwelahan kaya ang ipapatayo ng 700 billion? Diba mga idol? Yan po ang magiging maganda dyan. Mas lalo pong makikita kung sino pa talaga ang may maduming intensyon dito po sa pagpapasa ng mga budget dyan po sa Kamara. Kaya kung akala nyo na isahan nyo talaga si VP Sara Duterte, lalo kayong malulugmok. Dahil mapapatunayan sa sambayan ng Pilipino na itong mga taong ito, hindi naman talaga nila ginamit ang kanilang utak at pagbubusisi para magpapasa ng budget. Kung kaalyado po nila, siguradong okay po agad yan. Lalo po yung nangyari kay Sani Angara. At syempre, ang kinalabasan niyan mga idol, kahit ano pa pong gawin nila, kagaya po ng pagbubukas po ng Panguil Bay Bridge mga idol, Duterte pa rin ang isinisigaw ng sambayan ng Pilipino dahil kung ang pag-uusapan lang paggamit ng tamang buwis sa ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalo na po yung mga pinagawa ni former President Rodrigo Roa Duterte, kitang-kita naman po at hindi po yan pwedeng itago sa sambayan ng Pilipino. Na kung hindi dahil kay Tatay Duterte at sa mga Duterte, walang gantong klaseng proyekto. Hanggang dito na lang po muna mga idol ha. Baka po mainis na naman yung mga tansong talangka. Stay safe mga idol and God bless you all. Duterte pa rin.